Ang araw ay bumubungad sa aming barong-barong. Hindi sapat ang init para paalisin ang lamig na bumabalot sa aking ina. Si Aling Tessie, ang aking nanay, ay nakahiga sa banig. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mahirap. Ang kanyang muka ay putlang-putla. At ang kanyang mga labi ay basag-basag. Ang amoy ng pinaglumaang pawis at karamdaman ay kumakapit sa bawat sulok ng aming maliit na silid. Palagi kaming ganito, nasa laylayan ng buhay, utusan ng mga kamag-anak sa tuwing may handaan, tagalinis ng kanilang kalat, tagabitbit ng kanilang pinamili, habang kami naman ay halos wala ng makain. Elementary lamang ang aking natapos dahil sa kahirapan ay napilitan akong tumigil. Walang magandang hanap buhay ang aking mga magulang. Ang aking ama, si Mang Jun, ay isang magsasaka na palaging kinakapos. Kaloy, anak, ang tinig ni Itay ay halos pabulong, puno ng pag-aalala. Nakaupo siya sa tabi ng aking ina. Hinahaplos ang noo nito. Kailangan nating humingi ng tulong. Malala na ang sakit ng nanay mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang tulong? Saan kami hihingi? Alam kong ang aming mga kamag-anak ay sapat ang yaman para tumulong. Ngunit ang kanilang puso ay kasinlamig ng bato. Lumabas ako ng aming barong-barong. Ang araw ay tumatama sa aking muka. Ngunit hindi nito natunaw ang bigat ng aking nararamdaman. Ang mga yapak ko ay mabigat habang tinatahak ko ang baku-bakong daan patungo sa bahay ng aming mga kamag-anak. Bawat hakbang ay parang bumabaon sa aking kaluluwa. Unang pinuntahan ko si Tia Nena, ang kapatid ng aking ama. Ang kanyang bahay ay yari sa matibay na kahoy. May bakod na halaman at may malaking puno ng mangga sa harapan. Kumatok ako. Ang tunog ay tila nawawala sa laki ng pinto. Sino yan? Isang tinig mula sa loob ng bahay ang sumagot. May halong inis. Bumukas ang pinto at sumilip ang muka ni Tia Nena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa, puno ng paghamak. Tia Nena, si Kaloy po to. Ang nanay ko po kasi, malubha po ang sakit. Wala po kaming pambili ng gamot at pagkain. Baka po. Ang aking boses ay nagpilit lumabas. Ngunit parang may pumipigil sa lalamunan ko. Malubha? Hindi ba't ganyan din yan noong nakaraang buwan? Puro na lang kayo humihingi. Wala akong pera. Puro na lang kayo pabigat. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking dibdib. Isinara niya ang pinto sa aking harapan nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagsara ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Nagpatuloy ako. Ang pag-asa ay unti-unting nauubos. Sunod kong pinuntahan ang iba pa naming kamag-anak. Ngunit ang lahat ay may parehong tugon. Wala kaming pera. O kaya naman ay, bakit hindi kayo magtrabaho? Ang bawat pagtanggi ay parang kutsilyo na sumusugat sa aking puso. Ang init ng araw ay hindi ko na nararamdaman. Tanging ang lamig ng kanilang pagtanggi. Hanggang sa naisipan kong puntahan ang huli kong pag-asa. Si Aling Cleo. Siya ang kapatid ng aking ina. At ang pinakamayaman sa lahat ng aming mga kamag-anak. Ang kanyang mansyon ay matayog, napapalibutan ng matataas na pader, at may malaking gate na gawa sa bakal. Ang amoy ng mamahaling pabango at malinis na hangin ay sumalubong sa akin
Pagpasok ko sa bakuran, isang kasambahay ang nagbukas ng pinto. Ano ang kailangan mo? Ang tanong niya. Ang kanyang tingin ay matalim. Nandyan po ba si Tita Cleo? Si Kaloy po ito, ang kanyang pamangkin. Ang aking boses ay halos pabulong. Ilang sandali pa, lumabas si Aling Cleo. Ang kanyang mahabang buhok ay nakapusod at nakasuot siya ng mamahaling damit. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng pagtataka at inis. Ang kanyang labi ay nakasimangot. Oh, si Kaloy pala. Anong kailangan mo? Hindi ba alam mong abala ko? Ang kanyang tinig ay matalim, parang talim ng punyal. Tiyak Leo, ang nanay ko po kasi, maluba po ang sakit. Kailangan po namin ng tulong. Wala po kaming pambili ng gamot at pagkain. Ang aking boses ay nagpumilit, ngunit nagsisimula ng manginig. Ngumiti si Tiyak Leo, ngunit ang ngiti niya ay puno ng paghamak. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aking mga mata. Tila sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao. Tulong? Ang nanay mo? Palagi naman kayong may sakit. Palagi na lang kayong humihingi. Hindi ba kayo napapagod? Huminto siya. Tiningnan ang kanyang bagong sapatos na gawa sa mamahaling balat, kulay itim na kumikinang. Alam mo, Kaloy, hindi madali ang pera. Pinaghihirapan ko to. Ang aking puso ay kumirot. Pero Tiyak Leo, malala na po talaga. Baka naman po. Baka ano? Baka pumanaw? Bahala siya. Di ko na problema yan. Tumalikod siya ngunit humarap muli. May ngiti sa kanyang labi na parang isang masamang espiritu. Pero dahil pamangkin kita, sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Biglang nagkaroon ng pag-asa ang aking puso. Isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Ano po yun, tiya? Itinuro niya ang kanyang sapatos. Halikan mo yan. Halikan mo ang sapatos ko. Kapag ginawa mo yan, bibigyan kita ng pera. Sige na, halikan mo na. Bibigyan kita ng pera, ha? Bilisan mo. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa tuwa. Tila nasisiyahan sa aking paghihirap. Ang aking mundo ay tila huminto. Ang hangin ay naging mabigat. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay naging napakalakas. Ang kanyang mamahaling sapatos na kumikinang sa sikat ng araw ay tila nangiinsulto sa aking pagkatao. Ang aking dignidad ay tila nalulunod sa putik. Ngunit ang muka ng aking ina, ang kanyang hirap na paghinga, ay bumalik sa aking isipan. Pinikit ko ang aking mga mata. Pinipilit lunukin ang aking pride. Bumaba ako. Lumuhod sa harapan niya. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Inilapit ko ang aking labi sa kanyang sapatos. Ang amoy ng mamahaling balat at wax ay sumalubong sa akin. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol. Ngunit ang pagmamahal ko sa aking ina ay mas matimbang. Ang tunog ng aking labi na dumampi sa kanyang sapatos ay narinig sa katahimikan. Ang aking mga mata ay nakapikit. Ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Naramdaman ko ang paghamak, ang kahihiyan, at pait ng sitwasyon. Biglang isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang aking pisngi ay naramdaman ang matinding hapdi. Isang sampal. Ang aking mga mata ay bumukas at nakita ko si Tiyak Leo na tumatawa.
Ang kanyang muka ay puno ng kasamaan. Ay naku talaga, Kaloy. Akala mo ba bibigyan kita ng pera ng ganun-ganun lang? Ang babaw mo. Ang kanyang tawa ay parang musika sa kanyang tainga. Ngunit sa akin, ito ay tunog ng ingay ng isang aso. Nagulat ako. Ang aking pisngi ay namamanhid. Ngunit ang sakit sa aking puso ay mas matindi. Ang pag-asa ay tuluyan ng nawala. Pero dahil naawa ako sa'yo at para matapos na ang panggugulo mo, kinuha niya ang kanyang pitaka, binuksan at kumuha ng isang bungkos ng pera. Isang 10,000 piso. Inihagis niya ito sa aking muka. Ang mga perang papel ay nagkalat sa lupa. Ayan, kunin mo at umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin, ha? Ang aking mga mata ay nanlaki. 10,000 piso. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kahihiyan, galit, ngunit mayroon ding kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Yumuko ako at pinulot ang mga perang papel. Ang bawat isa ay tila may bahid ng kanyang paghamak. Salamat po, tiya. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Umalis ka na, bago pa magbago ang isip ko. Ang kanyang sigaw ay nagpabilis sa aking mga hakbang. Lumabas ako ng mansyon. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa pera. Ang aking pisngi ay nananakit, ngunit ang aking puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang kahihiyan ay nandyan pa rin, ngunit mayroon ding determinasyon. Nangako ako sa aking sarili, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, na hindi na ako muling luluhod sa harapan ng kahit na sino man. Hindi na ako muling hahalik sa sapatos ng kahit na sino. Umuwi ako, binili ang mga gamot at pagkain. Ang aking ina ay unti-unting gumaling. Ang ngiti niya ay nagbigay ng lakas sa akin. Salamat, anak. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pagmamahal. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nay, pangako ko po, magiging mayaman tayo. Hindi na po tayo maghihirap. Hindi na po tayo manghihingi sa iba. Mula noon nagbago ang aking buhay. Ang bawat paghamak, ang bawat sampal, ay naging gasolina sa aking determinasyon. Nagtrabaho ako, nag-ipon ng pera. Nagsimula ako sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Pagkatapos ay naging construction worker. Bawat sentimo ay pinapahalagahan ko. Gabi-gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, ay nag-aaral naman ako. Nagbabasa ng mga libro, nag-aaral ng mga aralin na hindi ko natapos sa elementarya. Ang aking mga mata ay madalas na namumula sa puyat, ngunit ang aking isip ay matalas. Ang aking pangarap ay maging isang doktor para matulungan ang mga taong walang kakayahang magpagamot. Lumipas ang mahabang panahon. Ang mga taon ay lumipas na parang isang iglap. Ang batang si Kaloy na inapi ay naging si Dr. Kaloy. Ang aking pangalan ay kinikilala na ngayon, hindi bilang isang mahirap na namamalimos, kundi bilang isang respetadong doktor. Nagtayo ako ng sarili kong klinika at ang aking mga magulang ay hindi na naghihirap. Nakatira na sila sa isang magandang bahay at hindi na sila kailanman nagutom. Isang araw, habang nagtatrabaho ako sa aking klinika, isang matandang babae ang dinala ng kanyang mga kamag-anak. Ang kanyang muka ay pamilyar, ngunit ang kanyang itsura ay malaki na ang pinagbago. Ang kanyang balat ay kulubot, ang kanyang buhok ay puti, at ang kanyang katawan ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, puno ng sakit at paghihirap. Dok, tulungan niyo po kami, ang sabi ng kasama niya. Si Aling Cleo po, malubha po ang sakit niya.
Ang aking puso ay biglang kumabog. Aling Cleo. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, kasama ang alaala ng kanyang paghamak ng kanyang sapatos, ng 10,000 piso na inihagis niya sa aking muka. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi, isang ngiti na puno ng kapaitan na tagumpay. Lumapit ako sa kanya, ang aking mga mata ay nakatingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla nang makita ako. Ang kanyang labi ay nanginig. Kaloy? Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Ako nga, Tia Cleo. Ang aking boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagkabigla. Kaloy, tulungan mo ako, anak. Malubang sakit ko. Wala na akong pera. Ang lahat ng yaman ko ay nawala. Niloko ako ng aking mga kasosyo. Ang mga bahay at lupa ko ay naisanla na. Wala nang natira. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Gagamutin mo ba ako? Libre ba? Pangako ko, babayaran ko kayo kapag gumaling na ako. Hahalikan ko ang sapatos mo, Kaloy. Hahalikan ko ang sapatos mo. Basta gamutin mo lang ako. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Tiningnan ko siya. Ang kanyang muka ay puno ng pag-asa. Ngunit mayroon ding takot. Naalala ko ang araw na ako ang lumuhod sa kanyang harapan. Ang araw na ako ang humalik sa kanyang sapatos. Ang alaala ay sariwa pa rin sa aking isipan. Ang aking puso ay biglang kumirot, ngunit hindi na sa sakit, kundi sa awa. Tia Cleo, ang aking boses ay malumanay. Hindi ko kailangan na halikan mo ang sapatos ko. Hindi ako ganoong klase ng tao. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pero dati yun, Tia. Iba na ngayon. Ang aking tinig ay matatag. Gagamutin kita. Walang kapalit. Walang halik sa sapatos. Walang bayad. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng iba't ibang emosyon. Pagkabigla, pagkalito, pag-asa, at sa huli ay ang pagsisi. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga mata, hindi na sa sakit, kundi sa pagpapakumbaba. Salamat, Kaloy. Maraming salamat. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mula noon, naging maayos ang kanyang paggaling. Naramdaman ni Aling Cleo ang pakiramdam ng nangangailangan, ng pag-asa at ng pagpapakumbaba. Ang kanyang pag-uugali ay nagbago. Nagsimula siyang tumulong sa iba, naging mas mabait, at natuto siyang pahalagahan ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang aking buhay ay nagbago, ngunit ang aking pag-uugali ay nanantiling pareho. Patuloy akong tumutulong sa mga taong walang sapat na salapi para makapagpagamot sa ospital. Ang aking klinika ay naging kanlungan para sa mga mahihirap. Isang lugar kung saan ang lahat ay tinatanggap. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay. Kinilala ako ng maraming tao bilang isang buhay na bayani. Isang doktor na may puso. Ang bawat pasyente na aking ginamot. Ang bawat ngiti na aking nakita ay nagpapaalala sa akin ng araw na ako ay lumuhod. At ang araw na ako ay nangako sa aking sarili. Hindi na ako muling magpapahamak at hindi na ako muling hahayaan na ang sino man ay makaramdam ng kahihiyan sa aking harapan. Ang aking paglalakbay ay isang patunay ng kahirapan na hindi hadlang sa tagumpay at ng pagpapakumbaba ay mas matimbang kaysa sa kayamanan. Ang bawat marka sa aking puso ay naging gabay sa aking paglalakbay. Isang paalala
na ang tunay na yaman ay nasa pagtulong sa kapwa at ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapatawad. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istorya ng buhay ni Kaloy? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.